Si Attorney Chel Jokno recently, has been yung kanyang strategy has shifted from mainstream media, yung pagiging maingay sa mainstream, to being more active sa social media. And kung pupuntahan niyo po yung hindi ko alam kung napupuntahan niyo ba? Ako minsan ko lang naman napupuntahan kasi lalo 'pag may ganitong balita, 'pag pinapasabog ng mainstream. Dun siya nagfo-focus ngayon sa paggawa ng social media content, gano'n. And recently, meron siyang ginawa na pinick up ng ibang mga news outlets. Ito yung content na pinick up nila. Pero bago tayo magpunta sa topic na 'yan, mga kotsero, huwag niyong kalimutan, meron po tayong Sendwave. Okay, so kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po yung magpadala ng inyong mga remittances sa inyong mga minamahal sa buhay dito sa Pilipinas sa pamamagitan ni Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay i-download ang Sendwave app, tapos gawa kayo ng account, ilagay nyo yung bank account details, at pwede na kayo magpadala sa Pilipinas nang wala pong remittance fees through GCash, cash pickup sa mga pawn shops at sa mga iba't ibang bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa po ang aking promo code na Coach Jarrett, ay makakakuha pa kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya yan, gamitin na po si Sendwave for all of your remittance needs. Alright. Pakita rin yan. Pinalita siya ng Global Daily Mirror. Yan yun. Sabi, dapat alisto tayo sa paggamit ng perang kinukuha nila mula sa buwis natin. Napakaraming pangangailangan ng mga Pilipino ngayon. Kung ang confidential and intelligence funds ay gagamitin para sa taong bayan, bakit kailangan isikreto? O yan ang sinabi ni Chel Jokno. Ayan. Ito yung content na sinasabi ko sa inyo. Ito yun, yan. Sa Facebook page ni Jokno, di ba? So, panoorin natin sabay-sabay. Ako lang? Ako lang ang what do you call this? Maiirita. Hindi pwede, dapat lahat-lahat tayo. Okay. Game. Panoorin natin. Ay, nako. Natin sounds. Ayan. Hindi naman pera dyan. Saan mo gagamitin? Secret. Ha? Pwede ba yon? Ang presidente humihingi ngayon ng 10.14 billion pesos na confidential and intelligence funds for 2024. Ang vice president naman na secretary ng Department of Education, 650 million pesos na confidential funds. Ano nga ba ang confidential and intelligence funds? In general, ang intelligence funds ay dapat gamitin lang para sa intelligence at counterintelligence activities na may direct impact sa national security. Ang confidential funds naman dapat para sa aksyon ng civilian government agencies kaugnay ng national security at peace and order. In general, utos ng 1987 Constitution na i-audit ng COA ang lahat ng pampublikong pondo. Pero ang confidential and intelligence funds hindi dumadaan sa karaniwang audit procedures. At mismong COA ang dating nagsabi, wala silang kapangyarihan ikumpirma kung sa tama ba ito nagagamit. Sa akin, dapat alisto tayo sa paggamit ng perang kinukuha nila mula sa buwis natin. Napakaraming pangangailangan ng mga Pilipino ngayon. Kung ang confidential at intelligence funds ay gagamitin para sa taong bayan, bakit kailangan isekreto? Hindi naman pera dyan. Saan mo gagamitin? Secret. Alam mo, napapansin ko lang sa mga sa mga liberal. Sa mga kapartido nila Lenny, nila Risa Ontiveros, mga tulad na yan. Iisa yung tono nila, no? Ibig sabihin yung manner of speaking nila iisa. Parang kailangan sobrang mahinahon, sobrang gentle, 'di ba? Dapat ganito. 'Di ba? Ang confidential funds ay dapat ganyan kaya sila magsalita sa totoong buhay. Tara, nagugutom ako. Kumain tayo. Ewan ko lang. Ganyan kaya. Di ba pati si Risa Ontiveros ganyan magsalita? Tsaka si Lenny. Iisa sila ng bato ng salita eh. Di ba? Secret.
Litigan natin. Sana, ayan. Ha? Pwede ba yun? Ang Pwede ba presidente humihingi ngayon ng 10.14 billion. Ang presidente humihingi ngayon ng 10.4 billion confidential funds. Anyway, wala lang, napansin ko lang sa kanila. Yan, napansin ko lang na ganyan yung ano nila eh, yung style. Parang siguro bahay ng tinuturo sa kanila, 'di ba? Ganun yung sistema na itinuro. So yun yung yun yung video. O 'di ba? Sabi ko sa inyo, ako lang maiirita. Hindi pwede, damay-damay tayo. Game. Ito kasi yan. So sabi ni Attorney Chel Jokno, bakit paro kailangan isikreto? Yun yung punto ng video eh. Kung ang taong bayan ang maikinabang o doon gagamitin sa taong bayan, bakit kailangan isikreto? Yun yung gusto nila. Paulit-ulit na lang. Alam nyo, nung nag-e-evolve na yung mga batikos nila, no? In fairness, nag-e-evolve naman talaga siya. Nung una, ang batikos nila sa confidential fund. DepEd, tsaka Office of the President, bakit may confidential funds? Di ba yun yung una nilang batikos dyan? Hindi naman army, hindi naman uniform personnel yan. Hindi naman yan involved what do you call this? Hindi naman yan involved sa mga activities ng national security. Ganun. Yun yung una. Yun yung unang version. Pakalawang version is this. Dahil yung ang sagot kasi doon sa tanong nila makikita doon sa memorandum circular. Number 15 yata yun. Memorandum circular nung January 2015 ng COA. Joint circular pala yun, di pala memorandum circular. Joint circular ng COA with DBM, DND at iba pang mga finance department na ang civilian agencies can actually receive confidential and intelligence funds. Okay. So nasagot yung una nilang batikos. So ngayon nag-evolve yung kanilang batikos, no? From saying na bakit yung DepEd at OP may confidential at intelligence funds, nag-evolve siya ngayon. Pangalawa, yung batikos sila ngayon, bakit ang sinusunod ay yung joint circular at wala namang batas tungkol sa confidential? Ang sagot naman doon, dahil doon sa gumawa. Ayan. Kasi mga kotsero, nawala na kasi ng kredibilidad yung unang batikos. So itong second batikos nila, yung sa memorandum circular. Wala namang batas tungkol sa confidential at intelligence funds. So bakit binibigyan ng OP at OVP at ang civilian departments and agencies ng confidential fund? Ang sabi, hindi naman daw yan batas. Totoo naman. Hindi naman talaga batas. In joint circular. But what do we have? Ano yung meron tayo? Nothing. Nagsulat na ba ng batas yung ating mga legislators tungkol dyan sa CF at IF? Ang tagal nang ini-issue yan. Sumulat na ba sila ng batas? Wala pa rin hanggang ngayon. So bakit hindi nyo puwersahin yung ating legislative department? Nagsumulat ng batas that will provide the guidelines for CF and IF. So, in absence of legislation, regarding sa confidential at IF, si COA, during the time of Panot Aquino, wrote yung draft, sumulat sila nung guidelines for CF and IF. Ayan, nakasulat. July 31, 2011. COA drafts new rules on audit of Intel funds. Yan yun. Tapos, eto ngayon, etong sinabi nung COA during that time. The Commission on Audit is drafting a new guidelines to ensure that government intelligence funds are carefully scrutinized and not simply approved by rote, COA Chair Grace Pulido Tan has said. At the same time, the audit agency has embarked on its... iba na yan. Putahan natin tungkol sa CF at ayan. Tan said that in the audit of intelligence funds, all that is submitted to COA are certifications that particular amounts were spent for particular intelligence activities. Noong wala pa yung joint circular tungkol sa intelligence fund, wala rong yun daw yung walang basihan talaga kung paano ginagamit yung intelligence funds. Magsa-certify lang daw yung head of agency, magsa-certify lang siya kung paano ginamit yung budget. Tapos yun na yun, wala na. That's it. So, she said, if COA would base its audit on just certification,
then it would be better not to conduct an audit at all. Sabi niya, kung pagbabasihan lang natin yung certification, wag na tayo mag-audit. Tama naman. Wag na tayo mag-audit kung ganon. Kasi bolahan na lang yan eh. So anong naging solusyon nila? Ang naging solusyon nila ay, ito. Tan said she was coming up with draft rules on the audit of intelligence funds that would specify the kinds of documents the COA would need. So ngayon, yung joint circular na laging sinasabi o pinagbabasihan ng ng mga bumabatikos sa intelligence. Yan po specifically is meant to address yung documentary requirements for auditing intelligence funds. Yun po talaga ang punto niyan. Kasi nga, anong paliwanag? Ito yung tanong ni Chel Jokno, di ba? Kung ang confidential at intelligence funds ay gagamitin para sa taong bayan, bakit kailangan isikreto? Ito ang sagot ng COA. Noon pa man, she understood that there were intelligence-related expenses that could not be disclosed without compromising national security. Dino naman ba? Meron po kasi mga aktibidad na kailangan talaga i-secret. Dahil kung hindi, makokompromiso ang national security natin. Ganun lang talaga. Alam nyo ba na recently, lumabas sa hearing ng Senado na merong spy sa ating Philippine Coast Guard? Alam nyo ba yun? Nabalitaan nyo ba yun? Binention ko yun sa vlog ko kahapon. Lumabas sa Senate hearing. Na there's a possibility na merong mga espiya sa ating Philippine Coast Guard ang China. Kasi nakakagulat daw na alam ng China kung kailan sila magre-resupply mission sa Ayungin. Bakit kailangan? So ang question ko ngayon is, kailangan ba ng intelligence funds para malaman kung sino yung spy na yun? Yes, kailangan. Di ba recently may nahuli sa US Navy, dalawa, spy ng China rin. Nagbebenta ng secrets sa China. Ngayon, kung sharit ano naman kinalaman ng DepEd dyan? Nabanggit ko na rin to sa isa kong vlog no nakaraan. Alala nyo yung nagkagulo sa Masbate? Yung mga schools ang ginagawang panangga ng mga NPA. Naalala niyo pa ba yun? Or nakalimutan nyo na? Baka nakalimutan nyo na. Yung mga schools ang ginagawang panangga ng mga NPA. Let's say, sabihin natin, humingi ng budget ang DepEd para magposte o mag-station doon ng mga uniform person. Saan kukunin ang budget? Sa AFP o sa DepEd? Nga. Saan kukunin yung budget nun? Sa AFP o sa DepEd? Makakasagot ba nung tanong na yun? Baka sabihin ng iba sa AFP kasi tao ng AFP yan na nakastasyon. Ang sagot ko dyan, sa school gagawin. Sa school ipoposte yung mga militar para bantayan yung mga schools laban sa NPA. Di ba dapat DepEd ang magbayad? Sabihin na natin, hindi dapat DepEd ang magbayad kasi security ng school yan eh. Dapat sila yung nagbabayad dyan sa mga nakaposting militar dyan. The same argument would follow. Tao ng AFP yan eh. Bakit DepEd ang magbabayad? Tao ng AFP. See? Ang gulo. Ang gulo, di ba? Pag gano'n. Ano pa ba ang challenge ng DepEd ngayon dyan sa confidential funds na yan? Bakit kailangan ng confidential funds? Recruitment sa mga high schools, public high schools. Specifically science high school. Recruitment into CPP, NPA, NDF. Na-mention ko na ito noong nakaraan. Nagpakita pa ako ng mga instances kung saan may mga estudyante na na-recruit from a science high school. Science high school. High school. What else? Alam naman natin, yung ACT teachers, maraming nabola ring mga guro para maging miyembro nila. Mamaya, pag-usapan natin si ACT. Una ko lang talaga. So, saan mo gagamitin yung confidential funds doon? Well, identifying kung itong mga tao na to ay just mere members or recruiters. Kasi pwede yun eh. Pwede namang member ka pero wala ka namang involvement sa mga illegal activity. Pero kung member ka tapos recruiter ka to the CPP, NPA, NDF, illegal activity yun. Punishable na ng anti-terror. Things like that. Kaya kailangan ng intelligence funds. So nasagot na ngayon yung tanong ni Chel Jokno. Yan. Bakit kailangan isikreto? Meron kasi mga aktibidades related to intelligence gathering na hindi mo talaga pwedeng i-disclose without compromising national security. Kaya nga po, according dito sa balita ng Krappler, tungkol dyan sa confidential files na yan, mahirap nga naman daw i-audit. Sabi, ex-COA chair, si Grace Pulido Tan pa rin yan. Confidential intel funds difficult to audit. But is it not auditable? Is that that's the other question. Mahirap i-audit. Oo. Pero hindi ba siya na-audit? Hindi. Na-audit siya. Kaya nga gumawa ng joint circular eh. Ito ulit sabi ni Grace Pulido Tan. Ito yung gumawa nung joint circular. Intelligence and confidential funds should be used for intelligence gathering or the purchase of information. But these have to be within the framework of a peace and order and safety program. So dapat may programa related sa peace and order and safety. Dapat mayroon silang plano. Sinasubmit nila sa amin. So that malalaman namin na sa paggastos ng confidential funds sang-ayon sa plano. Yon. So, ibig sabihin,
Hindi lang siya ginagawang public information, yung COA findings. Ulitin ko lang ha, nako-COA siya. Na-audit siya. Kasi yun ang palaging sinasabi ng mga dilawamping CPP eh. Dapat tanggalin ang intel at confidential funds dahil hindi siya na-audit. That's a fallacy. That's a lie. Kasi nungalingan ho yun. Na-audit ho siya. Hindi lang pinapublicize yung audit. Bakit? Kasi nga, sabi ng gumawa ng joint circular, there were intelligence-related expenses that could not be disclosed without compromising national security. Pero angkot patuloy na sasabihin ng mga tao na kontra sa administrasyon tulad ni Attorney Chel Jokno, bakit kailangang itago? Paulit-ulit 'di ba yung tanong? Paulit-ulit yung tanong eh. Sinasagot ng paulit-ulit kasi nga merong mga aktibidad na kailangan secret at kapag ipinablicize mo yung clandestine activity na yan, malalaman ng kalaban kung paano dumidiskarte ang ating peace and order agents para pigilan sila. Ulit-ulit eh. Tapos kukwestiyonin nila yung guidelines. Tapos sasabihin, bakit kailangan isikreto? Yun na ang problema eh. Ulit-ulit tayo. Kaya hirap pa maipagdebate sa mga dilawan eh. Circular sila maipag-argue. Parang yung dati, umakyat dito yung sa ICC. May nakalodge na nga abroad, ba't pakakasuhan sa Pilipinas? What's stopping them from filing a case here in the Philippines, di ba? Nung ngayon, kung may nakalodge abroad, meron naman tayo mga korte sa Pilipinas. Anyway. So, yun. So, ang sabi ni Grace Pulido Tan, yung gumawa nung COA circular, ng joint circular, we just have to take their word for it. But that's why it's very important that we have their plan so that we can see if it is reasonable for them to have such expenses. So, ibibigay muna sa kanila yung plano para saan gagamitin. Okay, tapos, meron pa dito, sinabi niya, we work so hard to come up with this circular so that agencies can have some kind of standard in reporting, documenting, and utilizing these funds. Kasi hindi mo siya matatanggal. Every now and then, magkakaroon ka talaga ng, for lack of a better term, clandestine activity. Magkakaroon ka talaga niyan. So, paano mo sisiguruhin na yung gagastusin dyan, na yung i-allot dyan, na pera ng bansa, pera ng sambayan ng Pilipino, ginagamit ng tama. So, kailangan mong i-report, kailangan mong i-document, at kailangan mong ipakita sa COA. COA lang ang makakita niyan, tsaka yung head of agency. Kasi po, sinabi pa ni Chel Jokno dito kanina, nakasulat sa Constitution natin, totoo naman, nakasulat sa Constitution natin na lahat ng public funds should be audited. Totoo naman yun. It should be audited. Pero hindi po sinabi doon sa provision na po ng 1987 Constitution that it should be disclosed. Yung mga audited should be disclosed. Remember, hindi ho pwede sa batas ang prinsipyo. Yung prinsipyo, hindi, dapat by principle, dapat i-divulge nila yung information. No, hindi pwede. Kailangan precise ka sa batas. The wordings of the law matter. Sa Constitution natin yung sabi dapat i-audit. Ino-audit naman. Sabi ng COA, ino-audit nila. Is it mandatory ba sa Constitution na sinabi ni Chel Jokno na i-disclose siya? At baka rin kasi nakakalimutan din na sa Constitution din natin nakasulat na the government is in charge of making sure that the state is protected. Protektado ho ng gobyernong estado. Mandato ho ng gobyerno yan. And actually, every Filipino, nakasulat sa Constitution na bawat Pilipino may responsibilidad na bantayan at protektahan ang ating estado. Tayo. Kaya nga pwede tayo patawag anytime. Pwede tayo patawag sa military service anytime. Okay. Masyado raw malaki yung fund. Masyado raw malaki yung pondo. How many schools are we talking about? How many DepEd schools do we have in the Philippines natin? We have 60,429. Dami ha. 150 million divided by 60,429. Tama ba? 150 billion pa. 150 billion ba yun? Tama? Is that 150 billion? Balik na si Chel Jokno. Hingi naman pera dyan. Saan mo gagamitin? Secret. Ha? Pwede ba yon? Ang presidente humihingi ngayon ng 10.14 billion pesos na confidential and intelligence funds for 2024. Ang vice president naman na million lang yan.
Kasi 500 million sa OVP. So, 150 million. 150 million divided by... Talaga? Parang hindi ako naniniwala sa computation ko. Parang may mali sa computation ko. 150 million. 2,482? Talaga per school? O baka targeted lang? Baka targeted schools lang. Hindi lang. Kasi lumalabas sa computation ko eh. Kung i-divide mo yung 150 million sa 60,422, 29, 2,000 plus lang ang budget. So may mali sa computation ko. So siguro, syempre, hindi naman sa isang school lang. Hindi naman siguro lahat ng schools lalagyan. Baka may mga targeted schools lang sila. So maliit lang pala yung 150 million. Baka bangungutin ka dahil kay Chel Jong. Ay, no. O bakit malaki yung confidential and intelligence funds ni presidente? Simple lang naman 'yan. Ang daming hawak. PIDEA nga nasa ilalim niya. Ang dami niyang hawak na law enforcement na agencies under the OP, Office of the President. Ngayon, bakit 500 million naman yung kay VP Sara doon sa OVP? Well, kasi siya na may hawak ngayon ng co-chair siya. Co-chair siya ng NTFL. So the 500 million can offset doon sa NTFL. So, going back, sana sana again, mga kochero, kung ang question is bakit siya secret, dapat nagigets na yan eh. Automatic na yan dapat. Am I saying na dapat lahat ng confidential funds should be kept a secret? Well, siguro eventually it needs to be declassified one of these days. If not anytime soon. There should be a period. Dapat may period yan. Bawa 10 years, 15 years, 20 years. Yung tipong na wala nang yung tipong yung tipong hindi na siya ganun kalaking threat kapag na-declassify. At one point, it should be declassified. Para sa akin, parang yung CIA files nung panahon ng 70s. Di ba merong may website ngayon sa may American website na mga declassified na CIA files. Parang National Historical something archives ng Amerika. Yun, mga declassified. Tapos mga may mga what do you call that? Shucks, I forgot. Yung what do you call this, yung may bura-bura. Tawag doon. So yun. May mga bura-bura yun. Yung mga sobrang sensitive. Yan, yung mga pangalan, mga dates, lugar. Yun, Redacted confidential files. Yun, na diniclassify. Yun, available yun online sa National Historical Archives ng Amerika. So, yun. Sana pwede, 'di ba? Na one of these days, itong mga confidential funds i-declassify nila. Para alam din ng tao. Eventually, malalaman din ng tao na okay, ginamit nga sa tama yung confidential. Yun lang yung akin. Am I pro confidentiality of these files? Yes. Should it be forever? No. Hindi dapat. Dapat may mga may proseso for declassifying information. And I think it will be up to our congressmen to do that. So hanggang dito lang po muna tayo mga kochero, no? Maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. And please don't forget to like, share, and subscribe. And I'll see all of you in our next live stream. Bye everyone. See you next time. Bye.